Hello YouTube, Boss Mock here. Welcome sa Green Minded Channel. So ito, meron tayong ano. So, ito yung nakita ko lang sa Facebook na meron na raw bagong vocalist na pinalit kay Chester. Alam naman natin si Chester is ano, na deadball. Kumbaga, sumulangit na si Chester Bennington ng Linkin Park. Si Chester Bennington nga pala, siya yung lead vocalist ba? Tama ba ako? Nauso tong Linkin Park is college pa ako nito eh. At una ko narinig dito is yung In The End. So, patok na patok yun ng college days ko. In The End. Halos lahat ng puntahan kong In The End ang tugtog eh. So, astig naman talaga itong Linkin Park na ito. Lalo nung alam ko nag-concert sila rito is na sold out yata yung ticket eh. So ito, may bago ng vocalist, female vocalist. Itong Linkin Park. Nadaanan ko lang sa Facebook yung na nabalitaan ko nga na may bago na. Pero hindi ko pa naririnig kung anong timbreng boses nung ipinalit. Kaya sigurado ako rin yan. Medyo gargle din ang boses niya. Gargal na mataas. Kahit babae yan. Alam ko may ganun namang klaseng boses eh. Yung bagong vocalist ng Linkin Park, may notes na hindi natatama kaya okay pa. Hindi. Mahirap kasi pantayan talaga si Chester Bennington kasi. Aral yun eh. Tsaka nota niya yun eh. Siya yata nag-compose ng mga kanta eh. So, alam niyang perfectin talaga yun. So, ito. Tingnan natin itong video ni... Sino ba ito? Aklat PH na sinend ni Ganador Musikero. So ito yung may title na Karapat-dapat ba sa Linkin Park ang bagong vocalistang si Emily Armstrong? Emily Armstrong pala pangalan. So tingnan natin hindi ko pa rin nakarinig itong kanta eh. Let's go! Yun, astig oh. Mula noong taon ng 2000 ay naging parte sila ng ating buhay hanggang mangyari nga ang nakakalungkot na pagkawala ni Chester Bennington na nauwi nga sa pagkawala din ng Linkin Park magmula pa noong 2017 at ngayon nga taon ng 2024 ay muli silang nagbalik na kasama ang bago nilang bukalista. Piyok-piyok boses ng babae eh, parang pilit nung nag-perform siguro bago pa lang. Hindi naman siguro kukuha ng pipitsugin yung link. Ano to? Ewan ko pero hindi ko pa narinig. Pero hindi kukunin yan kung hindi siya fit doon sa Ito na lang ang iniisip ko dyan eh. Lahat yan, musician yan. Mapa drummer, mapa keyboard, mapa bass. Musician lahat yan. At singer din lahat yan, alam ko. So marunong din sila tumingin kung sino marunong kumanta talaga. So yung mga papiyok-piyok na siguro bago pa lang kasi bigyan natin ng tsansa. So, yun lang naman, nadaan sa screen ito eh. Sigurado ako na screen nila ito. Maraming nag-apply dyan pero na-screen nila yan. Sigurado ako dyan. Hindi ko alam kung paano nakuha itong babae pero duda ko dito na screen naman ito. Tingnan natin. Halika at alamin natin ang kanilang kwento. Siya ba yun? Yung kumanta? Linkin Park is back. Yes, mga idol. Matapos ang 7 taong pagkawala sa eksena ng banda dahil sa pagpanaw ni Chester Bennington. Itong idol no? Si Chester. Lupit eh. Balik nga ang Linkin Park kasama ang bago nilang babaeng bokalista na si Emily Armstrong. Isang napakatalinong hakbang mula sa banda dahil ang kumuha ng bagong bokalista na lalaki na magpupuno ng pagkukulang sa pagkawala ng isang Chester Bennington. Hindi boss, sadyang may banda yung babae na napanood nila. Parang si Arnel Pineda ng 'di ba, Journey. 'Di ba si Arnel is napanood lang din sa YouTube. Alam ko doon lang din nakuha si Arnel sa YouTube eh. Tama ba ako? Na nakitang kumakanta si Arnel sa mga banda sa mga bar.
kumakanta si Arnel Pineda. Parang ganon. Ton ay isang suntok sa buwan at siguradong Dead Sarah name ng band. Oh, so may, ano lang to, rockista talaga yung babae, ano? mauuwi lang sa pagkukumpara at paghahati-hati ng opinyon ng kanilang mga fans dahil wala naman talagang pwedeng pumalit at pumantay sa naging Wala. Ano. Kahit sino ipalit nyo dyan, wala. Chester yan eh. May standard na Chester yan eh. Mahirap na pantayan yan. Hindi mo mapapantayan yan kahit sino ipalit mo dyan. May ano yan eh, may tatak Chester na yan eh. Tsaka tumatak na sa kanya yung ano, mga kanta eh. So talagang hindi maiiwasan yung ano, comparison. Lagi naman. isang Chester. Yun oh. Pero kung napanood nyo na ang patikim na pagtatanghal ng Linkin Park na kasama ang bago nilang bukalista, Pwede naman, pero hindi ganun kalinis. Sa akin lang. Hindi ganun kalinis yung ano. Hindi niya na-maintain yung ano, na husky voice niya na mataas. Medyo sumasabit. Ayun oh. Magaling din. siguradong katulad ko masasabi nyo rin na ipinanganak ng muli ang banda na iba man ang kanilang imahe sa ibabaw ng stage mararamdaman Pwede naman. Kaya lang sa akin hindi ganun kalinis. Well, anyway, ano naman yun? Given naman yun kasi Chester mahirap naman talaga na pantayan si Chester. mo naman ang parehas na energy sa boses at performance na kanilang bago at Sa ano yan eh? So, first performance ba niya ito? Ito ba yung first performance niya? Ano yan? Kabado pa yan, kaya ganyan yan. So, tingnan natin yung mga ano. Bigyan natin ng chance. Yung mga susunod. Kabado pa yan eh. Siyempre, maiintindihan mo ba yan? Kasi una pa lang eh. panaw na bukalista. Masasabi nating may kakayahan talaga silang ipagpatuloy. Meron naman. May ano naman yung babae. For me lang naman, hindi siya ganun kalinis. Ewan ko kung kinakabahan lang siya. May dating naman, may dating yung boses niya. Siya ng kanilang banda nang hindi dadaan sa pambabatikos ng iba na may iwasan nila ang pagkukumpara dahil ang style ni Emily sa pagkanta nagkataon lang talagang bagay na bagay sa mga kanta ng Linkin Park nang hindi niya kailangang gayahin ang style ni Chester Bennington. Oo, hindi mo na kailangang gayahin yun. Gumawa ka ng sarili mong style. Kasi Chester Bennington is Chester Bennington na yan eh. Hindi mo na kayang higitan yan. So, gawin mo na lang diyan, tama yun, gumawa ka ng sarili mong identity. True Linkin Park, Chester Bennington, wala, nakatatak na yan. So, gawa ka na lang ng bago mong identity, bago mong style. So, yun na lang yun. Tama yun. Maririnig mo pa rin ang spirit ng kanilang mga kanta sa boses ni Emily. Kaya bukod sa astig nila mga bagong kanta, siguradong may enjoy pa rin ng mga fans kahit i-perform ng banda yung mga luma nilang sumikat na mga awitin. Sa akin for me ewan ko, pero sa akin, dapat yung mga bagong kanta na lang ang pakantay dito. Yung mga luma kasing classic song ng Linkin Park, Chester na yun eh. Pwede naman, pero gagawa nila ng different different parang ibang timpla naman. Parang style na niya yun. Parang sa kanya naman. Yung kay Chester is sa kanya na yun eh. Tatak na yun eh. Nakatatak na yun eh. Nakabaon na yun sa isipan ng mga tao, ng mga fans ng Linkin Park. So, pwedeng gumawa sila ng bago, same title, same song, pero ibang atake naman. At siya naman yung vocalist. Yun, mas maganda yun. Parang ni-revive lang nila yung kanta. Pero ibang atake at style na nung babae ang gagamitin. Pwede yun. Pero kung gagamitin nila uli yung classic song, na ganun-ganun din, mapagkukumpara nga sila.
na sobrang tumatak at minahal talaga ng masa. Pero yun nga lang, sa kabila ng matinding hype ng kanilang pagbabalik, ay nagsilabasa naman ang kontrobersya laban sa kanilang bagong bukalista na miyembro umano ito ng isang kulto at idinadawit pa ang pangalan nito sa isang kriminal. Halika at kilalanin natin ang Ano yan? Hindi pa masiga. Hindi pa man nakakadalawang concert eh. May ano na, ano nga ba yun? Na showbiz na agad. bagong mukha ng Linkin Park na si Emily Armstrong. Alamin din natin ang mga nangyari sa banda mula noong pumanaw si Chester Bennington, ano ang nangyari sa kanila at paanong nabuo ang plano. Naglaylo di ba? Naglaylo ang Linkin Park eh. Nung namatay si ano. Sa kanilang pagbabalik ngayong Pero hindi naman namatay ang music nila eh. Kahit ako, minsan pinapakinggan. Minsan talaga maghapon pinapakinggan ko Linkin Park lang. 2024. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na rin ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Oh, out na naman. Ang cute ng kanta. Ang Linkin Park ay nabuo noong 1996 na agad ay naghari sa mainstream sa kanilang debut album pa lang na Hybrid Theory noong taon ng 2000. Binubuo sila ni Chester Bennington sa vocals, Rob Gordon sa drums, Brad Delson sa guitars, Johan sa turntables. Ito ba yung ano? Pinoy? Pinoy yun, di ba? May Pinoy dyan eh. Half Pinoy. Di yata yun. Tama ba ako? Samples at synthesizers, Dave Farrell sa bass at si Mike Shinoda sa rhythm guitars, keyboards at co-lead vocals. Nakabuo sila ng 7 mga albums. Ang Hybrid Theory noong October 24, 2000 na nag-number 2 sa Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 12 milyon. Billboard 200 ano? Nag-number 2 ka? Gaano kalupit yun? Ano? Yung kopya sa US na agad ay na-certified bilang Trivia. Alam nyo bang may sakit yan si Chester na parang syndrome? Ata yun. May sariling mundo at halos si Mike Shinoda lang nakakausap. May sakit yun. Anong tawag doon? Yung gusto mo lang lagi ng di-isa. Parang ganun. Kaya mag-album, bumenta ito ng mahigit sa 32 milyong kopya sa buong mundo. Grabe namang kopya yan. 32 million. Ang pangalawang wala. Ano naman talaga? No question naman yan. Linkin Park yan. Album kahit hanggang ngayon naman tumutugtog ang Linkin Park di ba? Meteora noong March 25. Ito, Meteora, maganda yung album na to. 2003 na nag-number 1 na sa Billboard 200 at sa number 1 na siya, no? Aming mga bansa, bumenta naman ito ng 8 milyong kopya sa US at mahigit sa 16 na milyong kopya sa buong mundo. Ang pangatlong Minutes to Midnight naman, noong May 14, 2007 ay muling nanatili sa number 1 ng Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 5 milyong kopya sa US. Makikita pa rin sa itaas ng Billboard. Nakalimutan ko tawag bossing eh. Basta may sakit na tawag. Oo nga, nakalimutan ko rin. Ba yung palaging gusto nyo mag-isa lang ano? 200 ang iba pa nilang mga album na A Thousand Suns noong September 13, 2010, Living Things noong June 20, 2012. Dami nilang album, no? Alam mo sa isang banda, kapag ka nakadalawa o tatlong album pa, malupit ka na. Diba? Nasundan mo yung unang album mo, nasundan mo ng pangalawa, malupit ka na nun. Nakatatlo ka pa, mas malupit ka. Mahirap mag-ano ng album. 12, The Hunting Party noong June 17, 2014 at One More Light noong May 19, 2017. Pero dahil na rin sa paghina ng genre new metal mula sa pagpasok ng 2010 ay hindi na nakuha pa ng mga album na ito ang tagumpay na katulad ng mga nauna nilang na-release. Puro kay tutol sa pangarap ko, di ko na kayo friends. Bakit kakanta ka? Ay, Diyos me.
na sa hindi pa inaasahan ay masusundan na din yun ang pagkitil ni Chester Bennington sa kanyang sariling buhay noong July 20, 2017 na nagbigay ng matinding kalungkutan sa mga nagmamahal sa kanilang banda at ganoon na din sa buong industriya ng musika. Nagbigay ng tribute ang napakaraming sikat na personalidad at mga banda na isa nga sa mga ito ay ang sarili nating ate na Slapshot. Ayun, Slapshot, Isa sa mga inspirasyon ng parang parang magkatulad itong ano pangalan nito? Si vocalist ng Slapshot, ganyan din ginawa Nagkitil din Nagbigay din ng idol niya, no? Iyak at nakakakilabot na tribute ang kanyang sariling banda na ginanap sa Hollywood Bowl kung saan ay isa nga sa mga naging highlight nito yung nasa stage lang ang kanyang mga kabanda na tinutugtog lang ang kantang Numb habang nasa dilim at nakatutok naman ang spotlight sa pwestong dapat ay andon si Chester na balot ng kalungkutan ang buong venue na dahil nakakalungkot yung talaga naman kahit naman hanggang ngayon pinapatugtog ko Linkin Park pagka minsan na maboboard ako. Maganda naman kasi mga kanta nila. Nga andon ang katotohanan na wala na si Chester, mga fans na lang ang kumanta ng buong puso. Isang napakalungkot na panahon yun para sa mga fans, mga kaibigan, pamilya, at sa kanyang banda na naiwan sa sitwasyon na tila ba wala ng patutunguhan. We felt like we were 7 years ago, we were launching a record. We were just getting started with that, and everything came to a halt. And it felt like it got taken away. Like it felt like we had a thing that we were really happy with and proud of, and it was gone. Kasama nilang nag-perform nung gabi na yon ang mga bandang Blink-182, No Doubt, Korn, Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, System of a Down, at So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your iba pa nilang mga kaibigan na banda. Ang dami nila, nakakakilabot yung nagsama-sama sila. Naging emotional ang gabi na yon, lalo na noong magbaw na ang banda sa huling parte ng show na para sa mga fans na nanonood ay tila ba nagpapaalam na din sila sa minahal nilang banda na malaki na din ang tsansa na hindi na nila makikita pang muli sa stage. At tulad nga ng inaasahan, nasundan na yon ng matagal na hiatus ng banda at kahit marami ang nagbigay ng suhestyon kay Mike Shinoda ng mga paraan para maipagpatuloy ng banda ang pagtutur, mariin naman itong tinutulan ni Mike dahil para sa kanya ay napakahilaryos kung gagamit sila ng hologram na katulad ng ginamit ng management ni na Michael Jackson, Tupac at Whitney Houston. Lalong-lalo nang ayaw nito yung idea na kukuha sila ng bagong vokalista sa pamamagitan ng pagsasagawa ng contest. Kaya lumipas ang mahabang panahon na halos nawala na tayo ng balita sa Linkin. Ayaw nila nun. Ayaw nila nung yung magpapa-audition sila. Mahirap nga naman yun. Kahit na may makalapit lang sa boses niya. Mahirap nga naman pantayan si Chester. Legend na yun May tatak na yun Park hanggang nilinaw ni Mike noong January 18, 2018 sa isang komento na hindi umano nawa. Technically, hindi ako agree na humina ang genre noong 2010. Kasi may 2010 doon sa nagkaroon ng separation ng fanbase ng bawat genre. Oo. Different genre naman. Merong mga ayaw sa Linkin Park, merong mga pop lang, may mga gusto mellow lang, di ba? Kanya-kanya naman yun. Wala ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang banda at ganun din umano ang nararamdaman ng kanyang mga kabanda. Pero sa interview nito sa Vulture noong March 29, 2018, sinabi nitong pero walang specific genre na nag-dominate ng music scene. Wala. Lahat naman yan halos lahat naman kasi ng magagaling naman talaga lahat ng singer. Merong magaling sa pop, di ba? Katulad nila Michael Jackson, king of pop yan Merong magaling sa metal. Merong sa akin kasi basta music Basta music okay sa akin yun. Wala naman akong comparison din. Basta music, okay na yun. Music kasi is nakakaano ng
Nakakawala ng stress yun. For me, Hindi niya din alam kung ano na ang mangyayari sa future ng kanilang banda. I'm unable to. Nasabi nga nung iba, a world without music is like a paralyzed world. Tama ba ako? Sabi ng iba singer yun. A world without music is like a paralyzed world. Tama, di ba? Say what will happen with the band. There's really just no answer. And it's funny because if I even say anything about the band's future, that becomes the headline, which is stupid because the answer is there is no answer. Fans think they want to know what the future is. Believe me, I want to know what the answer is. But there just isn't one. Gustong-gusto man kasi nilang ipagpatuloy ang Linkin Park. Ayaw naman nilang maghanap ng kapalit ni Chester. Kung mangyayari umano na may makita silang bagong vokalista, gusto nilang dumating ito ng kusa. Yung tipong bahala na ang tadhana at hindi yung tipong pinipilit nilang palitan ang kanilang kaibigan. That's not my goal to look. Tama naman sila na para kasing ang lalabas doon is para lang mabuo yung banda at kumita uli sila. Maghahanap sila ng ka-sounds alike ni Chester, which is mahirap naman talaga hanapin. At kung makakita man sila, sigurado ako ibang style yun. At hindi katulad ni Chester talaga yun. Talagang bigay kung pag nagko-concert si Chester. Di ba? Talagang madadala ka pag nag-concert yan si Chester Bennington. Sarap na panoorin niya pag nasa unahan ka, di ba? Nung boses niya, dinig na dinig mo yung mga speaker, di ba? Wala sa akin, mahirap na pantayan yan. New singer. If it does happen, it has to happen naturally. If we find someone that is a great person and good stylistic fit, I could see trying to do some stuff with somebody. I would never want to feel like we are replacing Chester. Noong 2019, kahit walang bukalista ay tahimik na nagsama-samang muli ang mga miyembrong sina Mike, Johan at Dave Farrell para bumuo ng mga bagong kanta. Kalaunan ay sumama sa kanila si Brad Delson pero hindi na nagkaroon pa ng interes ang drummer si Rob Bordon. Sa parehas na taon ng 2019, ipinakilala ng isang kaibigan sa banda si Emily Armstrong, isang napakagaling na bukalista at rhythm guitarist ng bandang Dead Sara na nauwing Dead Sara nga sa pagpapalitan nila ng ideas at umano ay pagsusulat ng mga bagong kanta kung saan ay dito nga nagsimula ang pagiging magkaibigan ng mga ito. Nasundan yon ng kagustuhan ni Mike na magsulat at mag-produce ng kanta para sa ibang artist. Kaya sa mga panahon na yon ay marami siyang nakausap at nakilalang mga bagong artist at mga producer. At isa nga sa mga ito ay ang multi-instrumentalist, producer at songwriter na si Colin Brittain na nakakuha ng kanyang respeto at paghanga. Noong August 13, 2020 ay This is my Ano hack ba for yan? working Daming smart. commercial. Money.com. Let me show you how I use Money.com to create a tailored release ang Linkin Park ng kantang She Couldn't na nai-record pa nila noong 1999 na kasama pa sa Chester at ibinilang nila ito. And most powerful means of expression and communication, sa totoo lang, is music. Correct. Ako minsan pag nababoard ako, napapatugtog lang ako. Di ba minsan nga nag-on air pa ako pag naboboard ako. Kasi minsan na pag nai-stress ka, patugtog ka lang. Ano yung sabi niyo? Isipin nyo, may politiko na magmo-monologue tapos yung kalaban niya is kumakanta. Sino tingin nyo ang papakinggan? O, di doon ako sa kumakanta. Pansinin nyo kapag may mga politiko na nangangampanya, anong kinukuha nila? Banda. Bakit? Mas masarap manood ng may politiko. Hindi naman sila pinapanood doon. Magkatotohanan tayo dito. Hindi sila pinapanood doon. Hindi politiko ang pinapanood doon. Yung inarkila nilang banda. Kaya dumami yung tao doon. Mag-amin na tayo. Ganun talaga yun. Huwag kami, bossing, makabini. Hindi nga! Ano ba? Makabini. Si Mika lang. Sa 20th anniversary edition ng kanilang album na Karamihan rapper bossing si Andrew E. Theory na nai-release noong October 9, 2020.
Noong October 29, 2021 ay nilinaw ni Mike sa isang interview Ba't ba Bini ka ng Bini? Hindi ko nga kilala Bini eh. Si Mika lang. na hindi pa tamang oras para magbalik ang Linkin Park. Nasundan pa yon noong April 2022 Arnold Bahe. Pa-shout out boss. Shout out Arnold Bahe. na muling nilinaw ni Mike na wala silang plano sa banda that time. Hindi sila gumagawa ng kahit anong may kinalaman sa albums, sa tours, o kahit Sino bias mo boss? Wala akong bias. Ano lang, nakita ko lang si Mika. anong bagong kanta. Pagpasok naman ng 2023 ay muling tahimik na nagsimulang magkita si Mike at si Joe at napag-usapan nga ng dalawa kung ano kaya ang mangyayari kung ibabalik nila ang banda hanggang sa dumating sa punto na parehas nilang ipinagtapat sa isa't isa ang kagustuhan nilang makabalik sa pagtugtog na magkakasama. Nauwi yon sa solidong plano na gumawa muli ng mga bagong kanta, lalo na at kalaunan ay sinalihan silang muli ng dalawa pa nilang kabanda na sina Dave at Brad. Dito na nagkasundo ang apat. Tingin ko naman kung may mga bagong kanta, papatok naman itong may bagong vocalista na ito. Kasi hindi naman nakanta na ni Lester yung mga patutugtugin nila ngayon na bago at sabi naman gagawa ng bagong kanta. Tingin ko naman magpipit naman doon sa kasi unang concert lang naman yun eh. Kumbaga try out lang yata yun. Kumbaga parang nag-dry run lang sila. So, expected na natin talaga na hindi naman ganun hindi naman ganun magiging ka-perfect yun. Kasi, syempre, may kaba pa rin yun eh. Linkin Park, di ba? Kasama mo sa banda, Linkin Park, di ka kakabahan. Tapos, harap ng maraming tao. Ano ang ini-expect sa'yo? Makikita nila uli si Chester Bennington sa katauhan mo. Pero, yun ang dapat burahin ng bagong vokalista ng Linkin Park. Dapat matanggal niya sa isip ng tao. Wag naman tanggal eh. Kumbaga, matanggal na yung yung palaging Chester Bennington, Linkin Park. Gumawa siya ng bagong identity na makikilala siya at ang Linkin Park. Ganun lang yun. Yun nga isa mga bagong kanta. Nasubukan muling tumugtog na magkakasama at nag-imbita pa sila ng ibang music artist para sa recordings. Nakasama nga dyan sina Emily at Colin. Di ba bassist ka, bossing, tapos drummer ako sa nag-gitar? Pwede tayo, 3-piece ba? Bassist. Pwede naman. Ano makakantahin natin? Tigidong-tigidong. Oo, maganda naman boses niya, kaso yun nga lang, wag na lang sa... agree ako doon, wag sa classic. Gumawa siya ng sariling identity na makikilala siya bilang Linkin Park, hindi bilang kapalit ni Chester Bennington. Noong una ay akala ng mga ito ay side projects lang ang kanilang ginagawa na kasama ang Linkin Park. Pero habang lumalalim nga ang kanilang collaboration ay nagpasya ang Linkin Park na buuin muli ang banda. Kinuha nilang bagong vokalista si Emily dahil sobrang bagay ang boses nito at style ng pagkanta sa mga awitin ng Linkin Park. Kaya din itong bigyan ng buhay ang kanilang mga kanta nang hindi kailangan. Panigurado yun ang plano ng LP Bossing, gagawa sila ng panibagong tingin ko, yun naman ang plano nila eh. So, itong concert na ito, siyempre, unang concert ito. So, anyway, Linkin Park yan eh. Siyempre, ini-expect ng mga tao. Maririnig nila uli yung Crawling, In the End, di ba? What I've Done. Yung mga sumigat na kanta ng Paper Cut, di ba? Mga sumigat na kanta. So, siguro, pinagbigyan lang nila yung mga pero in the process, alam ko gagawa ng bagong kanta ito na magiging identity na ng bagong vocalist. Yung mga pagkakamali, hindi naman mawawala yun talaga. Kasi kinakabahan, tinan mo naman ang tao dyan. Nervousin talaga yan. Kahit sabihin mo sanay siya sa tao, ganyang karaming crowd, di ba? Tapos Linkin Park yung banda mo na bumaback up sa'yo. Hindi ka kabahan. Ang gayahin si Chester Bennington. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, sobrang laki din naman nga ng impluwensya ni Chester sa style ng pagkanta ni Emily. Si Chester, diba, hindi siya gumagamit ng auto-tune eh. Pero pulido yung niya, di ba? Pulido yung boses niya. Alam mo, naka-auto-tune eh.
Ang dahilan kung bakit sinubukan ni Emily ang mas agresibong style ng pagkanta, lalo na ang pag-scream. When I first listened to Linkin Park, like Maganda rin si ate. Hybrid Theory was like my favorite album. And I was starting bands at the time. I was in a band. And that was the moment where I was like, I want to sing and scream. Bukod nga kay Emily mga idol, ay kinuha din nila bilang bagong drummer si Colin Brittain dahil matagal nang dumistan siya sa kanila ang kanilang original na drummer na si Rob Gordon. Hindi na original yung drummer. Sa hindi kasi malamang dahilan mga idol, mula nga nagkaroon sila ng hiatus noong 2007. Ala, I become so numb. Can you feel me? Ala, ay. Maganda. Maganda yung dinali mo na yan, Yunisa. Hindi na ito masyadong nagpapakita sa banda. Samantala, hindi na rin naman naitago ng Linkin Park ang kanilang planong pagbabalik. Dahil noong April 30, 2024, lumabas na ang balita sa Billboard magazine na nakakatanggap umano ng offers ang booking agency ng Linkin Park para umano sa potensyal na reunion at pag-headline ng banda sa mga festivals sa sunod na taon ng 2024. Mag-concert lang kayo dito. Manonood ako, promise. Nakalagay lang doon ay ang mga miyembro sina Shinoda, Delson, Farrell, Han at bago umanong bukalistang babae. Hanggang noong September 5, 2024 nga nagsagawa na ng event ang Linkin Park sa Los Angeles, California na tanging mga miyembro lang ng kanilang official fan club na Linkin Park Underground ang pwedeng pumunta. At sa event meron pala nun. Linkin Park Underground. na yun nga Ano yung fans club? inanunsyo ng banda ang kanilang pagbabalik at pagpapakilala sa dalawa nilang bagong miyembro. Naka-livestream mga idol ang naturang event na mapapanood mo sa kanilang YouTube channel kung saan ay official din nilang ni-release. Pero sa totoo lang, boss, wala talagang makakapag-autotune sa kanta na may growl. O, ganun. Pero kung titingnan mo yung boses ng iba, no, parang naka-autotune. Pero si Chester, bilib na bilib ako kahit sa live yan. Talagang nakakabilib talagang panoorin si Chester. Ang lupit niya kumanta. At pinerform ang kanilang pinakabago at sobrang astig na single na The Emptiness Machine. Commercial na naman. Ba yan? Bahagi naman ng kanilang pinakabagong album na From Zero na nakaplanong i-release ngayong November 15, 2024. Susundan nila yung mga idol ng malawakang tours lalo na sa sunod na taon. Ganun pa man Philippines. Sa kabila ng excitement at mag-iipon talaga ako. Ako mapunta lang kayo dito. Pag-iipunan ko yung ticket niyo. Sobrang hype sa pagbabalik ng Linkin Park. Kahit solo lang ako, wala akong pakialam. I become so numb. Ay sinabayan naman yun ng paglabas muli ng kontrobersyang kinakasangkutan ng kanilang bagong bukalista. Si Emily Armstrong mga idol ay ipinanganak noong May 6, 1986 sa Los Angeles, California. Nagsimula itong tumugtog ng gitara at sumulat ng kanta sa edad writer din siya. na 11 taong gulang. Nahasan nito ang kanyang pagkanta sa edad na 15 na isa nga sa mga iniidolo nito at malaking impluensya ay si Chester Bennington. Hindi na nito tinapos ang kanyang pag-aaral ng high school dahil buo na ang loob nito na musika na ang gusto niyang tahaking karera. Mula pa umanong matuto siya maggitara ay alam niya na ang gusto niyang maging parte ng Ano talaga yan no? Kapag gusto mo talaga ang music. Kahit anong iharang sa'yo. Music at music pa rin ang babagsakan mo. Kasi yun na yung passion mo, di ba? Ng isang banda. Sa interview nga nito noong 2012, sinabi nitong musika lang ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon sa kanyang buhay. Kaya hindi na bago si Emily mga idol sa industriya ng musika. Ano na rin talaga siya? Pro na rin talaga siya. So, siguro talagang kinabahan lang siya kasi nga Linkin Park yung bago niya sinalihan. May pangalan na yun eh. Legend na yun. Linkin Park eh. Kaya medyo nakaramdam ng kabayan. Kaya ganun. Pero tingnan natin yung mga susunod. Na itatama naman yun eh.
musika dahil 2002 pa lang nakasagsaga ng kasikatan noon ng Linkin Park ay naging bukalista na at rhythm guitarist ito ng bandang Dead Sara na nakapaglabas pa ng 3 albums. Hindi man ganun kasukses ang kanyang banda ay napansin naman ng marami ang kakaiba at espesyal na boses ni Emily. Kinuha at nakapag-perform na ito na kasama ang mga katulad ni Courtney Love, The Offspring at iba pa. Pero napuno naman ng kontrobersya ang pagiging miyembro umano nito ng Church of Scientology na isang bagong religious movement. Yay! Hala ko, kibolology yan. Kibolology. Na kasamaang palad ay inilalarawan ng ilang sangay ng gobyerno, international parliamentary bodies at maraming superior court judgments na isa umano itong mapanganib na kulto at manipulative profit-making business na syempre ay wala naman tayo sa lugar para malaman kung totoo ito o hindi. Kasabay din itong lumabas noong September. Wag na natin pakialaman yung ano. Personal na niya yun eh. Dito lang tayo sa sa music. Yung mga, ewan ko bakit nila hinuhuka yun eh. Hindi naman kasali sa Linkin Park yun, siyempre. Diba? Dito lang tayo sa music. Huwag nyo nang pakialaman yung personal life niya. 2024, ang lumang akusasyon kay Emily na sumuporta umano ito sa isang rapist na kapwa miyembro. Ayan na, dumadaan na yung kasi nga, may mga taong sisira talaga sa iyo. Asahan mo na talaga yun kasi sikat yung sinalihan mo at saka siguro meron talaga mga ayaw sa kanya sa Linkin Park. So, gagawan siya ng issue. Hindi mawawala yun. Kailangan lang talaga maging siya. Maging matatag siya dyan. Pag bumigay siya dyan, wala na, tapos na. Niya sa Scientology na nagngangalan si Danny Masterson. Pero habang ginagawa ko itong video mga idol, ay sumagot naman si Emily sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang social media account para ipaliwanag ang kanyang sarili. I'm new to so many of you, and I wanted to clear the air about something that happened a while back. Several years ago, I was asked to support someone I considered a friend at a court appearance, and went to one early hearing as an observer. Soon after, I realized I shouldn't have. I always try to see the good in people, and I misjudged him. I have never spoken with him since. Unimaginable details emerged, and he was later found guilty. To say it as clearly as possible, I do not condone abuse or violence against women, and I empathize with the victims of these crimes. Hindi naman nilinaw. Yun naman pala eh. Basta naintindihan nyo na yun. Basta hindi naman daw si supporter ng suspect na yun. Basta naintindihan nyo na yun. Ang hirap naman itagalog, no? Ni Emily ang kanyang pagiging miyembro ng Church of Scientology. Kaya gano'n naman lagi, boss, kapag walang mahanap na bota sa argumento, uhugot sa yun yung laging pahugot nila eh. Personal attack. Which is hindi naman talaga kasama doon sa Ang pinag-uusapan dito, banda, Linkin Park. Bakit naman nadama yung personal niya rito? Ano ba namang mga utak yan? Kaya maraming mga fans ng Linkin Park ang bumabatikos dito dahil ang relihiyon isa na yun, binatikos na siya doon. Walang makita sa kanya kaya atakihin talaga siya ng personal. Yung mga ayaw sa kanya sa Linkin Park. Nung ito ay mayroong kakaibang paniniwala sa mga paksa na may kinalaman sa mental health issues na maaaring magkaroon ng epekto sa mga awitin ng Linkin Park na karamihan ay may kinalaman sa ganitong usapan. Ano yan, Dodong Cruz? Alam mo ba yung kwento ni Dodong Cruz? Kinuwento niya yun eh. Na nagko-concert daw sila sa isang bar. Tapos, bigla na lang huminto si Dodong Cruz sa kalagitnaan ng tugtugan nila. Hindi na kumanta, hindi na gumala. doon naghiwa-hiwala yung bandang The Youth. Ang pinagdadaanan ito ni Emily Armstrong mga idol ay katunayan lamang kung gaanong kahirap ang maging bagong bukalista ng isang mahirap. Lahat ng pressure nasa iyo na lahat yan. Kaya dapat pagbutihan mo, Emily. Kaya mo yan. Madali lang yan. Ay, madali. Parang madali lang yan. Ano lang yan? Trust the process lang sila dyan. Magtiwala ka kasi pinagtiwalaan ka ng grupo nila Chester ng Linkin Park. So, alam nila na kaya mo. Kung hindi ka nila kukunin, kung hindi mo kaya, ay pakitranslate na lang ka. Pakitranslate na lang ka para makarating sa kanya. Bagay, may English subtitle na may YouTube eh.
Hindi ka nila kukunin kung alam nilang hindi mo kaya. Kinuha ka nila kasi alam nilang kaya mo, kaya mong maging Linkin Park. Sikat ng banda, lalo na sa panahon natin ngayon na nilalamon na tayo ng social media kung saan ay malaya na ang lahat na makapagbigay ng kani-kanilang opinyon. May mga taong nagbibigay ng buong suporta pero marami rin ang taong hahanapan ka ng mali at punong-puno ang Correct. puso ng panghuhusga. Kaya kahit ano pang isyu ang dumating sa paglabas ng Linkin Park, katulad ko, siguradong napakaraming solidong tagahanga ng banda ang sobrang sayang marinig muli ang kanilang mga kanta naging malaking parte ng ating kabataan. Hindi naman siguro kawalan ng respeto sa ating idolong si Chester Bennington kung yayakapin natin ang malaking pagbabago ng banda sa kanyang pagkawala. Hindi ba't mawawala na walang respeto? Itinuloy lang ng babae yung legacy. Pero although hindi naman talaga kayang pantayan yun. Pero pilit nire-revive ang bandang Linkin Park na talaga namang pumatok sa atin noon nung kabataan natin. Dahil kahit sigurado na kayang ipagpatuloy ni Emily ang legasiya ng banda, sigurado din namang hindi na mawawala pa si Chester sa ating mga alaala. Hindi na. Ganda rin. Pakinggan mo nga yung kanta niya. Galing din. Ano lang yan, na-pressure lang kaya minsan may mga nota na hindi na itatama. Pero ano naman yun, ayos naman yun. Kung sa boses at boses lang naman, may dating din naman siya. Maganda rin. Bumagay rin naman siya doon sa mga kanta ng Linkin Park. Sa akin lang dapat gumawa na siya ng bagong identity sa Linkin Park, hindi yung maalala si Chester Bennington. Dapat pagkanta niya, siya na yung naaalala at yung Linkin. Siya na yung pumapaibabaw at yung Linkin Park. Na although hindi naman natin mawawala kasi legend na yun si Chester. Pero moving on na nga pangalawang chapter na ng Linkin Park. So dapat gumawa na ng bagong kanta para sa kanya. Bagay naman. Tingin ko naman, papatok naman niya kasi okay naman yung boses niya. Maging mukha ng panibagong. Yun yung tinutukoy ko na makilala siya bilang bagong Linkin Park. So yun, hanggang doon lang. Abangan natin ang mga bagong album ng bagong Linkin Park. So, kapag nagpunta dito yan, talagang ina-announce pa lang nila yan, pag-iipunan kami. Sobrang din ako ng Linkin Park So, hindi man original band yan, original vocalist, ganun pa rin yan. Nandun pa rin ang original na member niya. At panibagong yugto na yan. So, sana suportahan lang natin. At yung mga medyo konting mali, na itatama naman yun. Kasi music naman yun. Natuturuan naman yan. So hanggang doon na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Just love that's our tune.